Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang malinformation na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong na doon galing sa mga DBS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalang bakabayan, ang kanilang mga paninira ay pagtutuyan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bagabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start bagabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 83 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 62 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 29 na mga comments. Nandiyan po si Rons Arreglo Molinho Ramos. Meron siyang 20 na mga comments. And Grace Gruta. Meron siyang 12 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Maria Hermenegilda Panso, Elizar Tony Hinovi, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan ang ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Lynn Gonzalez, Michael Vinas, Jane Medina, Flaviana Avila. Kasama rin po natin si Sarah Brightman Vlog, Raul De Lima, nandyan rin po si Dodi, Renato Balinier, at saka shoutout daw sa kanyang anak na si Reyna Marie Balinier. Hi to Rose Guevara, Emmy Mapalad, Lelebet Modisto, Munez Borromeo, Elmer Pinaranda. Hi to Masking Digma and hi to Aurelia Dilara. At syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so mga kababayan ko, so today po is Friday. So wala pong wala pong trabaho ang mga kababayan ho natin nandito po sa Saudi Arabia kasi kapag Friday mga kababayan, yan po ang rest day ho namin. So siya nga pala, remember po na the other day, that is 5 days ago yata mga kababayan, di ba in-announce ko dito na ako po ay pupunta ngayong araw doon po sa Bata mga kababayan. Sa Bata po, Riyadh, Saudi Arabia. So pupunta ako mamaya po siguro mga 1 o'clock in the afternoon or baka basta lunchtime mga kababayan. Nasa gitna po ng 12 p.m. at saka 1 o'clock mga kababayan. Okay? So pumunta po sa Ivan dyan po sa Biliago building or sa mall. Kasi nga gusto ko rin pong makita ang aking pong mga viewers mga kababayan. And also, mamit rin po yung aking mga kaibigan. Kasi nga syempre si Sir Ivan, ako na po nag-decide na ako po ay uwi sa Pilipinas para po mag-for good mga kababayan. So for the last time, syempre para po mamit po ang aking mga kababayan, mga kaibigan, at saka meron ng po nagyaya kay Sir Ivan na makikipag-video kayo mga kababayan sa kanilang bahay. So let's see. Basta si Sir Ivan, ako po ay pupunta dyan mamaya around 12 o'clock or 1 o'clock po sa hapon dyan po sa Biliago sa Bata, Saudi Arabia. Okay?
Ako kasi po ay magpapagawa po na, ng aking eyeglass makabayan. Yes, actually, medyo problema na rin po ang aking mata eh. Palagi na pong sumasakit makabayan. Well, actually, meron talaga pong eyeglass sa Ivan. At saka meron po akong 4 po na koleksyon po ng aking eyeglass makabayan. So, gusto ko rin pong meron na pong bagong design. So, plano ko pong magpapagawa po ng eyeglass mamaya makabayan. Kasi palagi na sumasakit ang ulo ko eh. 'Di ba napansin niyo ba? Siguro sa mga yung luma dito makabayan na mga viewers natin. Yung first po na lumabas po sa Sir Ivan dito po sa aking vlog. 'Di ba meron kong eyeglass? Nag-eyeglass po lagi sa Sir Ivan. Pero kalauna makabayan, nung time po na ako po ay mahilig na mag-fasting, ako po ay mahilig po na mag-diet at saka exercise makabayan, napansin ko lang na mas sumasakit yung aking mata makabayan kapag meron kong eyeglass kaysa wala. Kaya nga, hindi na po ako nag-eyeglass makabayan. Pero lately, kasi nga medyo busy tayo makabayan, medyo nakalimutan na yung exercise natin ng konti. At saka hindi na po ako tinitingnan po ang aking diets makabayan. Bumabalik na naman, medyo sumasakit na po yung ulo ko. So I need eyeglass makabayan. Okay? So again, pupunta si Sir Ivan dyan sa Bata, Saudi Arabia around po sa 12 lunchtime to 1 p.m. po sa hapon makabayan. So see you there. Okay? So may gusto lang po. So anyways mga kababayan ko, ang daming ganap no. Di ba kahapon wala po si Sir Ivan, pero the other day, meron po akong vlog makabayan na yung original format natin na medyo hindi yata napansin kasi nga nakasabayan makabayan, di ba sa hearing doon sa Quadcom, and also nakasabayan rin po yun, that is November 13 makabayan, sa deliberation po ng budget ng OBP doon po sa Senado. Dalawa kasi, kaya hindi po masyadong napansin po ng ating mga viewers. Well actually, ang ganda po ng ating talakayan doon makabayan. Totoo lang. Yun, di ba, yun po yung tungkol po kay Sal Panelo. Si Sal Panelo kasi nga nalaman natin na siya po ay nagsisinungaling makabayan. At sa yung sinabi niya na pupunta daw at saka nagkumpirma daw itong si Digong na atin po doon sa Quadcom hearing. Actually, ang kanyang sinabi, di ba, after po nag-post yung pong si Joy De Viber na kumpirmado daw, nasabihan daw siya sa kampo ng Duterte na aatin, kumpirmado si Digong na atin po doon sa hearing makabayan. And after that, ito pong si Panelo, nag-post po siya or nag-live siya na kumpirmadong aatin po itong si Digong. So ngayon, ang dami ho natin pong nadibang do makabayan. Kung meron kayong time, extra time, pwede niyo pong babalikan po yung vlog na yon kasi ang dami niyo pong makuha doon ng mga topics natin makabayan. And also, tungkol rin po kay Senator Amy Marcos. Kasi marami pong mga loyalista, mga Marcos supporter nang salita doon tungkol dito po sa pagdepensa nila kay PBBM plus kay Apulacay at saka sa Marcos makabayan. Okay? And also nag-post rin po. Napansin niyo ba na yung po mga portion po doon sa hearing makabayan, yung portion po ng hearing na kung saan ito pong si Digong na inis po dito kay Senator former Senator po Leila de Lima na inambahan niya makabayan, yung ginanon niya. At saka talaga pong yun po nag-viral talaga, as in viral na viral, talaga pong sumabog ang balita na yun kasi nga hindi in-expect po ng mga tao gagarunin niya itong si Leila de Lima makabayan. Inis na inis, ito pong si Digong, inambahan niya makabayan. Di ba napansin ba natin? Yun po ay post po natin. Saka alam ko rin po, kayo ng lahat, nakita niyo po yung vlog na yon or yung balita na yon. And also, meron pong nangyari. Yung tungkol po kay Trillanes makabayan. Inis na inis talaga itong si Digong dito kay Trillanes. Yun po yung tungkol po doon po sa Bangko Makabayan, sa BPI Bank ni Digong, na kung saan meron pong nakuhang kopya ito pong si Trillanes na maraming pera ito pong si Digong at saka yung pera rin po, merong pera po ni Sara Duterte and also kay Pulong at saka kay Basti Makabayan. Diba represent ho yun doon sa hearing? Meron nakalagay pa ngayon sa Excel file makabayan. Ngayon, ito pong si Trillanes, di ba hinamon niya si Digong na magkaroon dito po or pipirma siya ng waiver para po sa bangko po ni Digong makabayan.
Kasi alam mo natin, hindi ho basta-basta at bawal talaga pong halongkatin yung isang bank account without the confirmation or approval po ng isang tao o yung bank owner, mga kabayan. Kaya hinamon po ni Trillanes, ito pong si Digong, na pipirma siya ng waiver para po i-open yung bangko po ni Digong, mga kabayan. So bawal ho yan dahil po yan sa ating batas na Bank Deposit Secrecy Act. At para po maintindihan natin, let's watch this. Yung tungkol sa Secrecy of Bank Deposits Act under Republic Act 1405. Ito ay isang batas na inakda way back early 1950s pa to. So may kaidaran na tong batas na to tungkol sa Secrecy of Bank Deposits. Pag-uusapan natin to dahil ito po ay konektado doon sa nangyari kahapon ng hapon dyan sa Quad Committee tungkol sa pagdinig ng extrajudicial killings in aid of legislation. So isa nga sa mga naging imbitadong resources speakers ay si Sonny Trillanes, si former President Duterte, si Senator Laila de Lima at si Attorney Chel Jokno. Ang pagdinig ay nag-umpisa bandang alas 10 ng umaga at natapos hating gabi na. At itong si former Senator Trillanes ay nagbigay ng kanyang pahayag or statement bandang hapon na. At dumating dito sa punto na challenge ni Sonny Trillanes si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pirmahan yung kanyang waiver of secrecy of bank deposit dito sa sa BPI sa Julia Vargas Avenue branch sa Ortigas Business Center. Medyo malapit yan dito sa opisina ko. In fact, may account din ako doon sa bangko na yan eh. At kung matatandaan nyo, way back 2016, itong si Sonny Trillanes, bago pa yata mag-umpisa yung presidential campaign, ay hinamon na tong si Rodrigo Roa Duterte na pirmahan yung waiver at upang makakuha siya ng mga important information from this BPI branch sa Julia Vargas at para malaman daw ng publiko kung siya ay may mga tinatagong ill-gotten wealth. Dahil ang duda dito ni Sonny Trillanes, dito nakadeposito yung mga proceeds from illegal activities of the former president. At yun nga, pero hindi nagtagumpay si Sonny Trillanes sapagat hindi pumirma ng waiver itong si former President Rodrigo Duterte. Hanggang dumating ngayon sa punto na naimbitahan si Duterte sa Quadcom Committee regarding the extrajudicial killings at kahapon nga umaten si Sonny Trillanes. At nung siya nga ay nabigyan ng pagkakataon na magsalita, ay dumating do sa punto na hinamon niya si Duterte na pirmahan yung waiver of bank deposit doon sa BPI, Julia Vargas Avenue branch. At hindi pumayag si Duterte, papayag nga lang daw siya sa isang kondisyon na itong si Sonny Trillanes ay pahihintulutan siyang sampalin si Trillanes sa harap ng publiko. So sasampalin daw sa harap ng publiko si Sonny Trillanes. At ang naging kasagutan nitong si Sonny Trillanes ay sige, halika, sampalin mo ako. So instead na tumayo at sampalin si Sonny Trillanes, ang ginawa nitong si Digong ay dinampot yung mikropono at inambang ibabato kay Sonny Trillanes. So nagkaroon ng komosyon, medyo nagkaroon ng konting kaguluhan doon sa Quadcom Committee. Mabuti na lamang may mga mabibilis ang kamay. Ang alam ko yung katabing abogado ni Digong ang biglang humawak doon sa kamay niya. Kasi mukhang nagulat sila, baka mamaya ibato nga, gulo yon dahil pero mapapansin mo, cool na cool si Sonny Trillanes, nakangiti lang kay Digong Duterte. At siya nga ay may nagbulong at tumayo at lumipat ng upuan doon sa medyo malayo at baka nga biglang batuin ng mikropono, tamaan yung tao. So mapapansin mo doon, medyo nagulat si Laila de Lima dahil napapagitnaan siya nung dalawang nagsisigawan kahapon. Anyway, so hindi pa rin pumirma ng waiver itong si Digong. Alam niyo po kasi ang aligasyon kasi ni Sonny Trillanes, yun nga nasabi ko kanina, lahat ng proceeds, lahat ng pera ni Digong na nanggagaling sa mga illegal activities niya allegedly
lalong-lalo na yung mga nanggagaling daw sa droga ay dito na idideposito. Nung una, itinanggi to ni Digong na wala siyang bank account dito sa BPI Julia Vargas branch. Pero nung nagdeposito si Sunny Trillanes upang tingnan kung existing yung account, pumasok yung deposito. So na-confirm niya, merong account si Rodrigo Duterte doon sa BPI. At hindi nga siya naging successful na mapapirmahan yung waiver. Ngayon, ano ba ang importansya ng pagpirma sa waiver o the bank deposit of Rodrigo Roa Duterte? At ano ba ang sinasabi ng Republic Act 1405 na kung tawagin natin ay Secrecy of Bank Deposit Act? Alam nyo yung Secrecy of Bank Deposits Act in the Philippines states that all deposits of whatever nature, including investments in government bonds, are considered absolutely confidential. So, absolutely confidential yan. Hindi ka basta-basta makakakuha ng impormasyon dyan. So, ang ibig sabihin nito, yung mga bangko, kapag sila ay may mga depositors, hindi sila pinapayagan ng batas na to na mag-disclose ng information to anyone, including government agencies, unless na lamang may written permission ang depositor na magbigay ng information sa isang tao. Katulad nitong ginagawa ni Trillanes kahapon. Gusto niya pumirma si Digong Duterte ng written permission at nang madiscover na kung talagang may laman ba yan o wala o may meron bang malaking halagang dinideposito dyan regularly o wala naman palang laman. So, ang gusto ni Trillanes, pag pinirmahan yung written permission ni Duterte, dadalhin niya to sa BPI at kukunin niya yung mga transaction. Kahit na withdraw na yan, lahat, makikita yung mga previous transactions during the last few years at ito magbibigay sa kanya ng ebidensya kung totoo yung kanyang mga akusasyon at aligasyon laban sa dating Pangulo na malalaking halaga ang dinideposito niya dito at allegedly ang mga perang ito ay nanggagaling sa mga illegal activities like yung mga transaction tungkol sa droga. So kung wala yung written permission, belat ka, hindi ka makakakuha ng informasyon dahil yan ay prohibited by law. Ngayon, although masyadong confidential yan, absolute nga yung confidentiality of the bank deposit, but there are some exceptions to this law. Like for instance, yung written permission nga. At pangalawa dyan, kung merong impeachment case filed against the public official. Kaso hindi na presidente si Digong. Sana nung presidente siya, kung nakapagsampa sana ng impeachment, yun mapapayagan na mabuksan yung kanyang bank deposit at malaman yung mga transaksyon. Kaso wala. Pangatlo dito, yung litigation, may pending litigation sa korte at yung korte mag-i-issue ng order yan to the bank to disclose the information sa mga nagdidemanda at pati na dun sa korte at nang malaman kung may katotohanan yung mga aligasyon sa malalaking deposito na nanggaling sa mga illegal activities. Kung pang-apat ay yung anti-money laundering, the Anti-Money Laundering Council can order the bank to disclose the information. Kung talagang may nakapending ng action, legal action at nakarating na sa AMLA, ayan, pwedeng utusan ang bangko upang mag-disclose ng information about the bank account of Rodrigo Duterte. Pero kung hindi mo yung apat na sitwasyon na yan, kung hindi magaganap, hindi mo talaga mapapa-disclose yung information dun sa bank account ni Rodrigo Duterte sa BPI Ortigas branch. Yung Secrecy of Bank Deposits Act is actually subject to many criticisms dahil ito ay it hinders the investigations of financial crimes and corruption in the government. Sabi ng mga critics dito, ito daw ay nagsisilbing taguan
ng mga corrupt public officials at lalong-lalo na ng mga kriminal. At ito ang mga government officials, no, dahil dito sa Secrecy of Bank Deposit Act ay nakakapagtago at nakakaiwas sa accountability nila sa taong bayan. At despite so many criticisms, the law remains into effect, no? It remains in effect in the Philippines. At maraming ang panawagan na kinakailangan na magkaroon ng amyenda or revision or reforms regarding this Secrecy of Bank Deposits Act. Lalong-lalo na ngayon na nasa digital age na tayo na napakadaling mag-move ng pera from one bank account to another by a mere click lang doon sa mga app na yan, biglang maglalaho yung deposito from one bank to another bank. No, so it is about time na magkaroon ng revision or reforms in this Secrecy of Bank Deposits Act. Although alam naman natin yung kahalagahan ng secrecy at confidentiality ng ating mga deposito sa bangko. But the present situation, no, ng ating bansa ngayon, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, no, considering the digital age na tayo, masyado ng advance yung technology, it is about time that reforms must be instituted regarding the secrecy of bank deposits. Maraming salamat po. Ako mga kababayan ko, agree na agree ko dito na yan pong batas na yan, yung Bank Secrecy Deposits Act, dapat na po itong amidahan mga kababayan or ibasura. Di ba mas maganda yan? Para po magiging klaro dito na titingnan po yung account po ng mga politiko or mga leaders natin dyan sa gobyerno natin. Talagang agree ako dyan mga kababayan. And how about you mga kababayan ko? Okay ba sa inyo na yan po ibasura or amindahan na po yung, yung batas na yan? Okay? Para magkaroon dito po ng transparency mga kababayan. Maganda ho yan. Para mahuyan na maiwasan po yung mga corruption sa ating gobyerno mga kababayan. So anyways, napansin ba natin, actually, di ba yung hearing na the other day mga kababayan, dun po sa Quadcom, which is umabot ho yun ng 13 hours in total lahat, talaga pong matagal po natapos mga kababayan. So yung part 1 and part 2 po na hearing mga kababayan, talaga pong pinanunuyan ng buo ni Sir Ivan. At doon ko napansin kung sino ang weakness dito ni Digong mga kababayan. Sino Sir Ivan? Dalawa po, si Dilima at ito pong si Trillanes. Ang ibig sabihin, di ba tinatawag po dyan sa Davao City na Superman, ito pong si Digong Makabayan. So ibig sabihin, ang kryptonite po ni Digong bilang Superman daw sa Davao City Makabayan, ang kanyang kryptonite, ito pong si Dilima at saka ito pong si Trillanes. Correct if I'm wrong? Di ba? Kitang-kita talaga. Doon natin po napagtanto sa buong hearing ng mga kababayan kung sino ang weakness, kung sino ang mga weakness po ni Digong. Okay? So doon po sa the whole 13 hours na hearing po ng Quadcom mga kababayan, may napansin po si Sir Ivan. Ano yan Sir Ivan? So napansin ba natin si Digong na meron siyang 3 cards doon na inactivate niya. Ano yon? Una, yung kanyang pagiging pabiktim. Pabiktim mga kababayan. Di ba makilang ulit niya sinabi doon na kawawa daw siya? Kawawa daw siya. Kasi daw, gidawg-dawg daw siya mga kababayan. Ang gidawg-dawg yan kasi po ay Bisaya word sa... Nakalimutan ko lang eh. Ano ba yung Tagalog po ng gidawg-dawg mga kababayan? Please i-comment dyan sa baba. Okay? Nakalimutan ko lang eh. So sabi niya, yan po ay part po sa pabiktim niya. At lagi niyang binabangkit niya mga kababayan. Naalala ba natin yung pagkatapos po ng, ng hearing mga kababayan, tas bumaba sila at meron siyang interview doon sa baba. Sabi niya, gidawg-dawg na siya eh. And second na card na kanyang inactivate, yung pagiging poverty. Poverty word mga kababayan kasi ang sabi niya at makilang beses niyang sinabi to na wala dang siyang pera. Wala daw siyang pera, pambili niya ng ticket, papunta dyan sa hearing mga kababayan. Kaya hindi siya nagpupunta sa hearing or wala siyang planong pumunta sa hearing kasi nga wala daw siyang pera. Yan po, di ba, ginagamit niya yung word po na poverty mga kababayan. And last na card na inactivate niya, yung pagpatiwakal mga kababayan. Di ba sinabi niya na hikayatin daw or sasabihan niya ang kanyang anak na si Sara Duterte, si Pulong, si Baste na mag-resign na sa kanilang post kung mapapatunayan daw ni Trillanes na totoo ang kanyang mga sinasabi kahit kunti daw mga kababayan.
Di ba sabi niya, paparesignin niya itong si Sara at saka si Pulong at saka si Basti kapag daw mapapatunayan ni Trillanes ang kanyang mga claim or mga akusasyon doon kay Digong tungkol po sa Bangko Makabayan. Di ba 3 card ang kanyang ginamot doon. Bagong card, inactivate niya. Kasi nga para po mabudol ang taong bayan Makabayan. Pero alam mo natin kung sino po dito yung nabubudol ngayon ni Digong, yun ang pong mga ototo na kanya mga followers. Pero ang dami na pong nagbaliktaran ngayon Makabayan. Ang dami na pong bumaliktad ngayon. Kasi nga nalaman ho nila kung gaano talaga po kagunggong itong si Digong. Lalong-lalo na sa kanya mga ginagawa po sa panahon niya Makabayan. Corruption, tungkol dito sa mga drug lords, and last, tungkol dito po sa EJK or sa War on Drugs dahil meron pong reward system na nangyari Makabayan. Babalikan na natin. Makailang beses siyang nagsinungaling po dito po sa kanyang interview Makabayan. For more details, let's watch this. So hindi na kayo pupunta, sir, sa mga susunod na pagdinig? Hindi. Maybe not. Yeah, depende mo. Ano mo, may pera ako. Hindi ko sasabi wala. Pero yung savings ko, ma'am, hanggang kailan ako mamatay? Hindi ko malaman. I am 82 now. Hindi ko malaman kung mag-abot ako ng 90. Nang yung savings ko, wala man akong propiedad, wala akong negosyo. Kung aabot ba yan? Kung mag-abot ako ng 91, saan ako maghanap ng panggasto? Magsuside na lang ako kasi maghingi pa ako sa mga anak ko na hirap rin. Pero sir, sinabi po kanina na mahigit may 2 billion daw kayo, pero pinano nyo, minamalit nyo ba ang tingin nyo sa akin dahil hindi ko ba kayang kumita ng 5 billion pesos? Ako? Opo. Sinabi nyo kanina. Dahil nagtrabaho po kayo since you were born in 1945. Counting mo lang yan. Mami, di man pera. It's easy to count, but that's not money. Sino mong may 5 billion dito? Kasi may-ari itong building na ito, walang 5 billion. Pero sir, willing... Alam mo, ma'am, pag ako ang nagsalita, you must learn how to, kung kailan ako nagbibiro, pag nagsasabi ako ng imposible, biro yan. Sir, ano na po final decision niyo sa back Pag waiver? naiba ang nagmukha ko, tapos nagkakakat ako ng ngipin, ibig sabihin galit ako at gusto ko magsalita. Kanina po Sir, sa hearing hinambaan niyo nabanggit po niyo ba si 1 million pesos kayong binibigay para sa pandulong sa mga pulis po ang na-asulfo dahil sa pagpapatupad Yes. ng war on drugs? Tutuparin niyo po ba yun? Oo, di ba? Di ba? Doon pa lang po sa kanyang interview Makabayan, ang dami talaga pong ginawa ni Digong doon na pagsisinungaling. Una Makabayan ko, magailang beses niya sinabi na wala siyang pera. Pero ngayon sabi niya na meron siyang pera Makabayan. Gonggong talaga eh. Doon na po mismo kanya sinabi, meron siyang pera. And second, binanggit niya ang kanyang edad doon na 82 Makabayan. Actually, 79 years old pa lang po itong si Digong. 'Di ba? 79 years old pa lang po. Alam niyo Makabayan, paiba-iba talaga siya sa kanyang sa kanyang edad no. So dito natin nakikita no na hindi talaga stable po yung pag-iisip dito ni Digong. Marami siyang pagsisinungaling. At dito pa lang po sa kanyang interview, the whole interview Makabayan, yung pinakita ko sa inyong video na hindi talaga po siya pagkakatiwalaan. At mismo na po siya ang nagsabi na hindi siya dapat po pagkakatiwalaan Makabayan. Correct if I'm wrong. At doon po sa part, sa last Makabayan, naalala ba natin, sabi niya, magbibigay daw siya ng 1 million pesos, tulong doon sa mga kapulisan natin na asunto Makabayan dahil daw sa kaso o dahil dito po sa EJK or sa War on Drugs. Tutulungan daw niya, bibigyan daw niya ng budget ng 1 million pesos ang ating kapulisan. Pero dito binawi niya. Di ba tinanong siya ng reporter Makabayan kung itutuloy ba daw niya na bibigyan niya ng 1 million pesos yung mga nasunto ng mga pulis? Sabi niya hindi daw. Hindi daw Makabayan. O di ba ang dami niyang pagsisinungaling. So mga kababayan ko, mga DDS, ito na po ating prueba na hindi talaga po dapat pagkakatiwalaan itong si Digong. Kasi siya po ay isang pathological liar. Isa pong napakasinungaling po na tao Makabayan. Siya na po mismo, di ba? Siya na po mismo dito po nagdala at saka napakita po ng kanyang karakter at totoong attitude na hindi siya pagkakatiwalaan. Correct if I'm wrong.
Ito kasi mga DDS makabayan ko at saka ito po mga DDS supporter na hanggang ngayon bulag pa rin po. Hindi kasi nila po iniintindi at saka hindi nila tinitingnan yung mga interviews ni Digong na kung saan pa ganun-ganun lang, pabalitok-balitok kasi nag-iiba na po ang kanyang pag-isip makabayan. Okay, so ipakita ko sa inyo kung paano ito or kung gaano ito kasinungaling ito si Digong. Dito, makikita natin po ang proof natin na sinabi niya na bibigyan niya ng pera, magbibigay siya ng pera ng 1 million pesos po para sa ating kapulisan na yung naasunto makabayan. For more details, let's watch this. I'm putting up 1 million. Paghahanap ako, meron akong 1 million. Hindi ako kung meron million lang, magbubula ako, sabihin ko wala. Mr. Chairman. I'll start. Yeah. But I'll raise a fund para tulungan yung mga pulis. Mr. President. And I will personally appear in court. Ako mismo ang Sir. mag-defense counsel nila. Meanwhile, Sipain ko sila, sabihin mo. Pera nila. Wala na akong pera eh. Nagpamasaya ako doon. I am living on my retirement pay. I never kayo taga Davao kayo lakin tayo kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. O, di ba? Ang daming ebidensya makaabayan. Sinungaling talaga eh. So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, ishare muna natin. Nandyan po si Nonay Floren Hills from Madawi City of Cebu. Hi to Gorgunya Angala. Nandyan po si Janet D. Narvaez, Emerald Gemini. Hi to Nonsky Pasamonte. Nandyan po si Weng Salvatierra. I-shoutout natin si JRN, Caroline Campos, Evelyn Garcia. Hi to Baby Garcia. Nandyan po si Elsa Hoffman, Lucita Tolentino, Nati Lapitan, kasama rin po natin si Lisa Dakotanan Candido. Hi to Apple Nash, Ronel Cardones Ervina. Hi to Agida Kunanan, nandiyan po si Mercy Calatrava, Annabel Hoson, and hi to Taiko Tamaki. Okay, so mga kababayan ko, doon rin po sa hearing, di ba may nakita tayo doon isa pong DDS supporter na napakasipsip mga kababayan at tila hindi yata alam ang kanyang trabaho or hindi niya naintindihan po ang kanyang trabaho mga kababayan. Sino si Ivan? Naalala ba natin si Ronald Cardema mga kababayan? Yung USEC po ng National Youth Commission na kung saan 'di ba siya po pinalitan mga kababayan. Kung malalaw natin, 'di ba siya po yung laging guest doon po sa Isimina Makabayan at lagi niyang kasama doon yung pong si Ka-Eric at saka ito pong si Lorraine Badoy Makabayan. So dahil po itong si Cardema, si Ronald Cardema kasi nga ok ang kanyang utak Makabayan na kahit konti man lang wala siyang nakitang magandang nagawa or plano ang ating gobyerno tungkol doon sa insurgency makabayan sa mga NPA. Di ba lagi niyang kinukontra at saan siya nagngangaw? Doon po sa Isimina makabayan. So napuno na po ang ating gobyerno, ang ating AFP, ang ating kaplasan natin na itong si Cardema pinalitan na po ng ating gobyerno makabayan. Yes, pinalitan na po ng spokesperson. So ngayon, ito pong si Representative Drixie May Cardema kasi siya po ay sister po ni Ronald Cardema makabayan. Yes, sister po silang dalawa. Itong si Drixie May Cardema talaga pong nagkalat doon po sa Senado doon po sa Kamara makabayan so during po sa Quadcom hearing. Pumunta na siya doon dahil pumunta itong si Digong at ito pong si Sara Duterte makabayan. Ang ibig sabihin, nagpasipsip siya. Sa ultimo po natin, siya po dito ay representative ng Duterte supporter party list sakto ba yun? Duterte Youth Party List. So ibig sabihin siya po ay Duterte diehard supporter makabayan. Ngayon, so dahil po sa hindi maganda kanyang mga sinasabi doon, siya po ay sinapol at sinabon po ni Congressman o Representative Acop at saka ni Congressman Barbers makabayan. For more details, let's watch this. Congressman Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed.
Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Cardema. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair, Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman.
she knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. So please be reminded, Mr. Cardema, ito reminder lamang po. Dito sa committee ito, hindi niyo po pwedeng itaunt, palakpakan, o insultuhin kahit sino. Paalala lang yan. The next time gawin mo yan, baka ikaw ang magsisi, ha? Just a reminder. Oh, di ba? Botata. Hey! Ganyan kasi ang mga naratibo po ng mga DDS na mga sip-sip ng kahabayan. Gungong talaga eh. Hindi bang isip, no? So yan pong dalawa pong magkapatid niya makahabayan, yan si Ronald Cardima at saka yan si Drexy May Cardima, sip-sip talaga eh. Sa pangalan pa lang po ng party list, Duterte Youth Party List Makahabayan. O di ba? Sip-sip talaga eh. Hindi alam ang kanyang mga sinasabi. Basta lang dito napapakita ng gilas sa dalawa pong gunggong na yan, yung si Digong at saka si Sara Makahabayan, para syempre meron silang suporta. Ang ibig niyang sabihin, mga DDS makinig, mga gunggong talaga eh, sa hindi po nakakaintindi, ang ibig kasi sabihin po ng statement, manifesto po ni Cardima Makahabayan, ipinapalabas niya kasi doon na only mga Dutertes ay ang merong pagmamahal sa ating bayan at Makahabayan. Di ba? Parang dinisregard niya ang mga Pilipino. Mga OFW, mga kababayan ko na nandyan sa Pilipinas, wala ba kayong pagmamahal sa bayan natin? Or wala ba kayong pagmamahal sa bansa natin? Please comment nyo sa baba at babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, isyatamar natin. Nandyan po si Nora Anteg, Elizabeth Habihan, Haitsu Banes Milagros, Shirley Risman, Josephine Abiba. Nandyan po si Emmanuel Rodriguez, Javier Bigino. Kasama rin po natin si Jovi Montero, Leo Macalya, Hacho Tita, The Friesen German. Nandiyan rin po si Mekari, Lia Samantha, Anna Faye Valley from Hong Kong. Nandiyan rin po si Grace Gruta and Hacho Zozen. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko na sa inyo ang good news. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa libo-libong magsasaka at mangingisda sa Tagaytay na nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Binuwal ng mga nagdaang bagyo ang halos lahat ng punong saging ni Gaudelia sa Silang Cavite. Napakahirap po kasi wala ho kaming ma-harvest. Yun pa naman ho ang inaasahan namin. Para maibsan ang bigat na pinapasa ng mga gaya ni Gaudelia na naapektuhan ng bagyong Christine at Leod. Ngayong araw, muling nag-abot ng pinansyal na tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakataong ito sa mga magsasaka, mangingisda at pamilya sa Tagaytay, probinsya ng Cavite. Nandito po tayo upang maghatid ng tulong sa ating mga Caviteño at Caviteñas.
mga kababayan nating labis na naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Laking pasalamat ni Gaudelia. Malaking tulong po sa amin. Sa bigas, sa tubig, sa kuryente. 4,233 na mga benepisyaryo mula sa 21 lungsod at bayan ang nakatanggap ng financial aid mula sa Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families Program. Gagamitin ito ni Tomas para muling makapagsimula ng hanap buhay. Nabunot kasi ang ugat ng kanyang mga tanim na bulaklak matapos daanan ng bagyo. Yung mga pananim namin, dapat po yung ngayong November 1st po, ang benta po namin, ngayon po nadali po siya ng bagyo na Christine. Mahalaga po yun dahil marami na po mabibili noon. Mga lupa, plastic, tsaka mga seeds, tsaka mga pang-upa po sa mga tao. Kasabay nito ang pagtutok sa mga programang makatutulong para mabawasan ang epekto ng climate change. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DPWH na pabilisin ang pagkukumpleto at gawing maayos ang flood control project sa lalawigan ng Cavite. Dito po sa Cavite ay pinapatupad natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Inaasahan natin na sa tulong ng proyektong ito na matatapos sa 2029, maiwasan na ang matinding pagbaha sa San Juan River Basin at sa mga Limango Creek Drainage Area sa Cavite. Hinimok din ng Presidente ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang geohazard map ng Environment Department para maiwasan ang mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mula sa Tagaytay, nagtungo naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Oriental Mindoro para mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon. Wala nang mapapakinabangan pa sa kanyang pananim na palay si Marvin. Pinadapa kasi ito ng malakas na hanging dala ng bagyong Christine kamakailan. Masakit po para sa amin at siyempre, aanihin na lahat-lahat, dinaanan pa ng ganyang kalamidad. Kaya para tulungan ng mga gaya ni Marvin at iba pang magsasaka at mangingisda na biktima ng kalamidad, nasa mahigit 46 milyong pisong halaga ng financial assistance ang dala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga taga-Oriental Mindoro, kung saan tinatayang halos 5,000 magsasaka at mangingisda na apektado ng bagyong Christine at Leon ang nakatanggap ng financial assistance mula mismo sa tanggapan ng Pangulo na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat isa. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magbabahagi kami ng tulong pinansyal sa na nakakahalagang 10,000 piso sa halos 5,000 benepisyaryo. Ito po ay para matulungan po kayo sa iba pang mga pangangailangan. Mga kababayan, ang pamamahagi ng tulong na ito ay tanda ng ating panata sa isa't isa na kahit anong mangyari, tayo ay laging magtutulungan. At ang pagbangon mula sa ganitong sakuna ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Ang tulong na ito ng pamahalaan, malaking bagay daw sa mga benepisyaryo lalo na sa kanilang kabuhayan. Maraming salamat po sa ating mahal na pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Ating mga kababayan dito kami po ay mabibigyan ng ayuda mula sa kanilang tanggapan. Saan niyo po ito magagamit, sir? Sa pagbubukid po ulit. Pang-umpisa po ulit. Tulad po sa estudyante, sa mga pagkain namin, sa mga bata, pamilya. Kinilala naman ng Pangulo ang pagsisikap ng bawat isa upang makatulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Gayon din ang pagiging resilient ng mga biktima nito. Kaya iginiit niya na bagaman hindi mapipigilan ang pagdating ng mga bagyo sa bansa, tinatapatan niya ito ng mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng kalamidad. Kabilang na riyan ang pag-atas sa DILG at DNR na gamitin ang geohazard map para matukoy ang mga lugar na lantad sa pagguho ng lupa para agad na mailikas sa mga residente sa ligtas na lugar. Hiling naman ng Pangulo sa mga residente na dadaanan ng mga paparating na bagyo. Hinihimok ko rin ang ating mga kababayan na sumunod sa mga babala ng inyong lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. Lalo na po doon sa mga kinakailangan lumikas, batid namin na mahirap maiwan ang inyong bahay. Mga pag-aari, ngunit huwag na pong mag-atubili na lumikas kung ito ay sasalba sa inyong buhay.
Pinatitiyak din niya sa DPWH, DOTR, DOST at DTI na pag-aralan at suriing mabuti ang mga kalsada, tulay at iba pang istruktura nang matiyak na dekalidad, ligtas at handa ang mga ito sa pagbabago ng panahon. Ipinag-utos na rin ng Chief Executive ang pagre-rebisa sa Flood Control Master Plan. Ang sabi ko nga, ang bagyo ngayon iba na. May mga flood control tayo, pero dahil sa mas madaming tubig na dulot ng pag-ulan, hindi na nakakayanan. Kaya inatasan ko na rin ang DPWH, ang DNR, at iba pang ahensya na rebisahin ang Flood Control Master Plan upang makasabay sa patuloy na paglakas ng mga bagyo. Sabay-sabay tayo na lumaban at magsumikap para mas maayos ang ating kinabukasan. Bukod sa tulong na mula sa Office of the President, nagbigay din ng indemnity checks ang Philippine Crop Insurance Corporation na nagkakahalaga ng mahigit 683,000 pesos. Batay sa ulat ng DA, tinatayang nasa 328 million pesos ang pinagsamang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Christine at Leon sa probinsya ng Oriental Mindoro. Okay, kung nagustuhan niyo ang ating topics mga kabayan at lalong-lalo na ang ating pong good news, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. Anyways, so balik tayo po sa hearing mga kabayan. Yung sa hearing doon sa Quadcom, di ba nakita rin po natin ito pong si Sara Duterte? At before natin po i-touch yung topic po kay Sara Duterte, ako po ay naniniwala mga kabayan na yun pong hearing kung bakit yun po itinuloy para kasi hindi na po makahindi ito pong si Digong mga kabayan. So yung hearing na yun, it's a trap. Trap ho yun kay Digong mga kabayan. Kasi nga, di ba nakita natin po doon sa live po ni Sal Panelo na siya po ay nagbabluff mga kabayan. Siya po ay nagbluff, di ba sabi niya doon sa kanyang statement, also po sa kanyang live mga kabayan, na kung saan, kung kailan daw nag-decide na a-attend itong si Digong sa hearing mga kabayan, yun po daw ang time ng bakit kinancel yung hearing. Kaya nga, di ba, nabas po kaagad yung Quadcom hearing mga kabayan or yung Quadcom committee, yung mga congressman ho natin. Kaya nga, nabas sila kasi daw pinamukha nitong natakot ang ate po mga congressman mga kabayan. Kaya ang ginawa dito ng Quadcom, sumugod po itong si Panelo at si Digong doon sa Quadcom mga kabayan para sila ay konfrontahin. Diba? So yun po, nakapag-decide kagad po ang Quadcom na itutuloy na lang para hindi na po makaalis or makahindi itong si Digong. It's a trap mga kabayan. Ngayon, pag-usapan natin po itong si Sara Duterte. Doon po sa Quadcom hearing mga kabayan, di ba nakita natin doon si Sara Duterte? But before po pumunta doon, itong si Sara doon sa hearing mga kabayan, galing pala siya doon po sa deliberation budget ng OBP. Which is naaprubahan po ang budget ng OBP, yun pong 733 million pesos, which is ang original po na request ni Sara Duterte is 2.1 billion pesos mga kabayan. So dahil po tinapyasan ho yan ng Kamara, naging 733 million pesos na lang po. Okay? So tuwang-tuwa, ito pong si Bato at saka ito pong si Bongo mga kabayan, tuwang-tuwa talaga eh. Pero dito po sa statement at saka doon po sa speech ni Bongo mga kabayan, nanawagan siya sa kanyang kapwa senator at saka doon po sa Kamara, if I'm not mistaken, na sana daw ibalik yung original po na budget na hiningi or na-request po ni Sara Duterte mga kabayan. Di ba nanawagan siya? Kasi sabi niya, kawawa daw si Sara. Kasi mawawalan daw ng aabot ng 200 lahat ng mga personnel na kasama niya dyan po sa OBP na Office mga kabayan. Marami daw mawawalan po ng trabaho. Umabot daw ng 200 lahat po ng mga tao mga kabayan. Okay? So dahil po binanggit ni Bongo na kawawa itong si Sara Duterte at saka nag-second motion rin po itong si Bato. Kasi nga nung una si Bato, nag-agree siya sa budget po ng 733 million pesos ng OBP. Pero kalaunan, binawi niya, withdraw niya ang kanyang motion kasi nga nagsalita na itong si Bongo. So sumakay bigla itong si Bato doon po sa sinabi po ni Bongo mga kabayan. Nanawagan siya sa mga senador, nanawagan siya sa Kamara na sana daw ibalik yung original na hiningi at saka ni-request po ni Sara Duterte kasi kawawa ng mga kabayan. Okay? Pag-usapan natin kung bakit sinabi ni Bongo na kawawa itong si Sara Duterte, samantalang
Napansin ba natin, 'di ba ito pong si Sara Duterte, sinabi niya noon mga kababayan na hindi niya daw kailangan ng budget sa OVP. Hindi niya daw kailangan yung 2.1 billion pesos kung yan man ay tatanggalin o hindi papayagan ng Kamara, kaya niya daw magtrabaho nang siya lang po mag-isa mga kababayan. 'Di ba? Without the help of the government, without the help of Kamara or Senado. 'Di ba? Mainit ang kanyang ulo na sinabi niya mga kababayan. Nalaban natin 'yan. Hindi niya daw kailangan po ng kasama kababayan or tulong or kasama niya sa office. Pero ano nangyari ngayon? Siya rin po dito nag-second motion mga kababayan during po sa kanyang interview or ambush interview, na nawagan daw siya na sana daw ibalik ang kanyang hiningi or ni-request na original po na budget ng OBP mga kababayan kasi hindi niya daw kaya. Hindi daw mag-function ang OBP kung hindi daw kumpleto ang budget na 2.1 billion pesos mga kababayan. O di ba paiba-iba talaga ang kanyang statement? Katulad na dito po, asamana siya sa kanyang tatay mga kababayan, paiba-iba. Sinabi niya noon na kaya niya matrabaho, na kahit walang budget daw yung OBP, pero ngayon, nag-iba mga kababayan, nanawagan siya na sana daw ibalik yung original po na budget, gonggong talaga eh. At kung sinabi niya na hindi niya kayang magtrabaho kung wala yung budget na yon at hindi na mag-function ang OBP without sa budget po na original niyang hiningi mga kababayan, bakit nagawa ni Attorney Leni Robredo? 'Di ba? Maliit po ang budget ni Leni Robredo sa kanyang time mga kababayan. Pero bakit nag-function ang OBP? At bakit marami siyang natulungan po si Leni Robredo sa kanyang time mga kababayan? 'Di ba? Kasi nga si Leni Robredo nakahanap siya dito po ng budget, nakalikom siya ng budget with the help po sa kanyang mga followers at sa kanyang mga kakilala po na mga private businessman mga kababayan. 'Di ba? Kayang-kaya ni Leni Robredo, tas hindi pala kaya po ni Sara mga kababayan. Talaga pong pakitang tao lang sa harap po ng kamera eh. Talagang pakitang tao lang po sa harap po ng mga mainstream media mga kababayan para ito si Sara Duterte ay siya po ay kaawaan. Gonggong talaga eh. So anyways, kung tatanungin niyo si Ivan, ano yung post mo doon sa thumbnail mo na meron pong bank receipt na nakita namin din doon? Meron kasing isang DDS na bumaliktad mga kababayan. Ang kanyang pangalan, siya po ay si Manny IC. At siya po ay isang Duterte diehard solid supporter since 2016 mga kababayan. Sa time po na panungkulan po ni Digong, suportado niya itong si Digong. Sabi niya mga kababayan, dati akong strong DDS and not even a Noynoy Aquino supporter. Pero I know how to use my critical thinking mind at hindi nagpa-uto-uto lang kay Digong. Yes, naniniwala ako noon, 2016. Katulad ng mga milyon-milyong Pilipino na rhetorics ni Digong magsalita sa mga debate, even sa mga suna, kaya nga siya binoto ko noon. Huwag na lang yung isang mag-jet-ski siya papunta ng West Philippine Sea para ipaglaban ang ating mga isla. Pangalawa, huwag lang yung 3 to 6 months i-resolve niya yung illegal drugs problem ng bansa. Pangatlo, huwag na lang yung tatapusin niya ang sistema endo-contractualization ng mga binigo niya, mga Pilipino sa mga pangako ng kampanya niya noon. At totoo at aminado ako, paniwalang-paniwala ko sa kanyang pagsasalita noon at sabi sa sarili, kakaiba daw itong si Digong. So ngayon, meron siyang ipinakita mga kababayan na isa pong resibo. At tong resibo na to, dito natin po mapapatunayan na totoo talaga yung sinabi po ni Trillanes, itong joint account ni Sara at saka ni Digong mga kababayan. Sabi sa kanyang post, BPI joint bank account ni Digong at Sara Duterte as exposed by Trillanes before. That was true. After I, myself, tried on both accounts to deposit and successful and legit as validated by the bank receipt in 2016. It was peso and dollars account. It resurfaced during the campaign of 2016. Not sure, though now if these are already closed account or still existing. And I was a strong DDS before, as already narrated in one of my previous posts, the story of former strong DDS in 2016. Digong, that before I thought Digong could be our savior in the corruptions issues specifically due to his rhetorics million. Not only me believe in him, really thought he was the long answer by above. So marami siyang sinabi mga kababayan.
So i-clear na po natin, siya po ay DDS solid noon at saka siya po ay hindi or ayaw rin po sa mga Marcos Makabayan at hindi rin po siya supporter po ng mga Pinklawan or Dilawan. Ang ibig sabihin, siya po ngayon ay neutral. Noon DDS, ngayon neutral po Makabayan. So ito ang ipinakita niya na sa pong itong dalawang resibo na to, ito po ay nagpapatunay na active talaga yung account po ni Digong, joint account ni Digong at saka ni Sara Duterte Makabayan. Totoo po ang sinabi ni Trillanes. Diba? Kasi nga, pinadalhan niya noon Makabayan dahil po siya kasi ay isang napakasulit po, diehard na supporter po ni Digong at naniniwala po kay Digong sa election po ng 2016, siya po ay nagpadala po ng budget Makabayan kay Digong at saka kay Sara Duterte. Diba nagpa-funding noon si Sara at saka si Digong? Kasi yan po yung lagi sinasabi po ni Digong Makabayan na wala siyang pera. Siya daw ay pamilya daw na walang kakayahan Makabayan na tumakbo po na bilang presidente kasi nga kapag ikaw po ay tatakbo bilang presidente sa National Makabayan, kailangan talaga po ng malaking pera dyan. Kaya sabi niya, siya daw ay mahirap, walang pera, kaya naniniwala kagad po ang mga uto-uto sa kanya Makabayan. Pati po si Ivan. Marami pong nauto kay Digong. Maraming napadala po kay Digong ng pera Makabayan, included yung mga alleged drug lord na lagi pong kasama ni Digong Makabayan. So yan po ang ebidensya. Isang DDS, bumaliktad na, nagpakita po ng resibo, isang bank receipt na totoo po yung bangko at saka yung account po ni Digong at saka ni Sara Makabayan. Okay? So anyways mga kabayan ko, shout out po natin, nandiyan po si Romeo Caro Gigato Jr., Haitson Nina Vioco, nandiyan po si Jess Dobdob ng Calambang Laguna, shout out natin si Evangeline Atienza, Emmanuel Rodriguez, Evelyn Garcia, Shirley Fernandez, nandiyan po si Baby 7254, hi to Edna Ortez, Teresita Banda, nandiyan po si Shane Sibal, Erica Mabagmahal, Erlinda Kabulisan, hi to Elsa Singian, si Raquel, nandiyan po si Lucia Bernardo, and hi to Lynn Moss. Okay, so mga kababayan ko, yan po ay manakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakabot ka po sa portion to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, lumalapit kami sa iyo sa panalangin ngayong Biyernes nang habang tinatapos namin ang buong linggo ng trabaho. Inilalagay namin ang aming tiwala sa iyo dahil alam namin na kapag kami ay nananalangin, may magandang mangyayari. Hindi lamang para sa mga pinagdarasal natin, kundi pati na rin sa atin. Kaya't kami ay lumalapit ng buong tapang sa trono ng biyaya sa pagkakaalam na iyong didinggin at sasagutin kapag kami ay nananalangin. Ngayon, hinihiling ko po na hayaan mo ang isang espiritu ng kapayapaan at kaginhawaan na piligiran ang mga nasasaktan, nabubuhay sa takot at puno ng pagkabalisa. Bigyan mo sila ng kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Hinihiling ko na pagalingin mo sila ngayon sa anumang nakikita mo na nangangailangan ng kagalingan sa kanilang buhay. Hayaang ang kanilang araw ay mapuno ng kapayapaan at ng iyong presensya, habang pinangungunahan ng banal na espiritu ang daan. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do